Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalaya. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. Isa ito sa pinakapamilyar tayong sipi sa Biblia. Kabisado natin ito sapagkat ginagamit natin ito madalas sa pangontra sa mga tao, maging sa sarili nating konsensya. Na kung minsan ay nagsasabi sa atin, tahasan man o hindi tahasan, na masyado na tayong partikular sa pera o mukhang pera. Ito ang ginagamit nating pangontra. Ay, hindi masama ang pera. Okay lang ang pera. Ang masama ay ang mahalin, ibigin ng pera. Tama naman. Pero baka ginagamit lamang natin itong defense system sa isang sin na guilty na tayo. Hindi pa nga ba tayo umiibig sa pera? O baka hindi lamang nating alam na ang ating puso ay nahulog na sa pera. Paano nga ba natin malalaman kung tayo'y nagmamahal na sa pera? At paano po natin ito maiiwasan, mareremedyohan? Yan po ang ating tatangkaing pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa ating mga pagbasang napakinggan. Una, masasabi nating minamahal natin ang pera kapag gumagawa na tayo ng masama dahil sa pera. Yun naman ang sinasabing maliwanag sa ating unang pagbasa. Ang pagmamahal sa salapi, ang ugat ng mga kasalanan. Kaya't kung dahil sa pera ay nagsisinungaling ka na, nagkakabisyo ka na, gumagamit ka na, nagpapagamit ka na, nagiging mayabang ka na, matapobre ka na, nagiging wala ka ng konsiderasyon sa iba, nagnanakaw ka na, nanloloko ka na, nangaargabyado ka na, mahal mo na nga ang pera. Kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga bagay o relasyon na napakamahalaga, katulad ng relasyon mo sa Diyos, ni hindi ka na makapagdasal at makapagsimba, relasyon mo sa iyong pamilya, sapagkat puro trabaho ka na lang at wala ka ng panahon sa kanila. Relasyon mo sa iba, sa iyong kapwa-tao, sapagkat partikular ka na sa makukuha mo sa kanila, hindi sa maibibigay mo sa kanila. Ay, mukha ka ng pera. Minamahal mo na ang pera. And you are in a great danger. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mamahalin mo yung isa at itatakwil mo naman yung isa. Dapat isa lang talaga. Alam natin, masama ang hangarin ng demonyo eh. Hindi tayo pautos sa demonyo. Hindi natin siya gagawing Panginoon. Kaya naman mautak din ang demonyo. Ang pinafront niya, hindi naman siya, kundi yung gagamitin niya upang tayo makuha niya. Ano? Pera! Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Diyos at ang hindi diablo kundi pera. Yun ang ginagamit ng diablo upang maitakwil, malimutan natin unti-unti ang Diyos at makasunod tayo sa mga inuutos ng diablo. Nakawin mo na yan, kimkimin mo na yan, tago mo na yan, utakan mo na yan, lokohin mo na yan. Nako, umisip po tayo ng mga kasalanang matitindi. Siguradong may kinalaman dyan ang pera o yaman. Kaya nga madalas, kapag meron akong napupunan na umuunlad sa kabuhayan niya, sa karir niya, at ito'y kaibigan ko naman, talagang sinasabihan ko, huwag kang makalilimot sa Diyos. Kamakailan, meron akong inakbayan, mag-asawa pa, maganda ang takbo ng kanilang kabuhayan.
Sinabihan ko, simba po tayo ha, huwag kayo makalilimot sa Diyos. Isa pa sa mga sinasabi ko, be on guard, mag-ingat kayo, maging listo. Sapagkat po pwedeng gamitin ng demonyo ang pera ninyo para sirain kayo at ang pamilya ninyo. Gaano man kayo kabait, gaano man kayo karelihiyoso, maging listo. Tingnan po ninyo si Haring David. O di ba ang tagal niyang pinrepair ng Diyos? And through the years, he was very obedient to God. Akalain mong nung siya na sa kapangyarihan na, may mga yaman na siya, kasi hari na siya. He was at the height of his power, of his career as king of Israel. Nahulog sa pagkakasala. Nakiapid na, nagpapatay pa. Ay, ang mga matitinding kasalanan na yan, hindi magkagawa ni David yan. Lalo pa dati, nung wala pa siyang pera at kapangyarihan. No wonder ang ating Panginoon, ang siya'y magkatawang tao, hindi niya pinili na maging mayaman. Tumawag siya ng mga kaalagad na mga mangingisda lamang. Bagamat mayroon siyang mga kaibigan na mayaman, hindi siya frequently nakipag-associate sa mga yan. Pinili niyang maging mahirap lang. Bagamat, para kay Kristo, hindi masama ang yaman. Marahil ito'y upang ipakita sa atin na mas maganda pa talagang maging mahirap o maging sakto lang sa pera. According lang sa ating mga pangangailangan, basta wag magkakasakit, ayos na yan, wag lang sobra-sobra. Sapagkat parang pinapakita sa atin ng ating Panginoon na bagamat hindi masama ang pera, malaking tukso ang pera. Sapagkat with money, with wealth comes power, influence, fame, popularity, comfort in life, which are basic ingredients for us to become far from and even to forget God. Nagbibigay kasi ang maraming pera ng ilusyon sa atin na kaya na natin ng lahat. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, money makes the world go round. Pinapaikot ng pera ang mundo, or the world revolves around money. Umiikot ang mundo sa pera. Lako, wag po tayong palinlang sa ilusyon na yan. Sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Psalm 50:12. The world is mine and all it contains. Ang mundo ay sa akin at ang lahat ng nariyan diyan. Kasama na ang buhay natin, ang pera natin, ang kapangyarihan natin, anuman ang pinangahawakan natin. Hindi sa atin lahat yan. Kung sa atin ang ating buhay, edi sana hindi tayo mamamatay. Kung ayaw nating mamatay, kung sa atin lahat ng ating makukuhang pera, bagang pinaghirapan natin ito, edi sana nadadala natin yan sa hukay. Madala man natin yan sa hukay. Bumilang ng kahit isang siglo pa, hukay niya, nandun pa rin yan. Mawawala ang ating katawan, pero nandun yung pera. O halimbawa, yung ginto, yung pilak na iniwan, hindi natin madadala yan. So ibig sabihin, hindi talaga sa atin yan. Sa Diyos yan. Mga tayo caretaker lang. And since we are caretakers of God, kailangan natin gamitin ang lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin, ang buhay natin, ang kayamanan natin, in the way that is pleasing to Him. Yung makapagbibigay ng lugod sa Kanya. At yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating mabuting balita naman, na pagpapahiwatig naman sa atin kung paano ang pagmamahal sa pera ay ating maiwasan o mareremedyohan. Ang sinasabi sa ating mabuting balita ay yung mga babae na may kaya, may pera, may mga ari-arian. Ginamit daw nila ang lahat ng yan upang ipangtustos sa pangangailangan ni Kristo at ng mga alaga, upang tustusan ang ministeryo ni Kristo. Sa madaling salita, kung pinagagamit sa atin ng demonyo ang pera upang tayo makagawa ng masama, sa tulong ng Diyos, gamitin natin ang pera upang tayo makagawa ng mabuti para sa Diyos at para sa ating kapwa. We turn the table around. Hindi masama ang pera, pero gawin nating mabuti ang pera upang maiwasang maging masama para sa atin ang pera. Isang magandang halimbawa palagay ko ay yung tinatawag nilang isa sa pinaka-generous na artista sa Amerika, sa Keanu Reeves. O diba yung sikat na pinapanood natin, yung si John Wick. Yeah, si John Wick. Sapagkat kung mag-donate yan sa charity, napakalaking halaga. Binibigyan niya ng malalaking bonus ang mga crew niya sa pelikula. Tumutulong yan sa marami pang iba. Sabi nga ng mga fans, Keanu is the best person ever. Akalain niyong sabihin para sa kanya. Kasi napaka-generous. Ngayon, kung sasabihin natin na ang pera is the root of all evil for Keanu, it has become the root of all good na ginagawa niya.
Minsan, bumili siya ng ice cream. Hindi dahil gusto niya ng ice cream, para lamang makakuha ng resibo ng ice cream at mapirmahan niya yung resibo para maibigay sa isang fan. Hindi mo yan makikitang makipagsosyalan dahil lang sa kinakailangan. Dahil may pelikula na pinopromote, etc. Hindi mo yan makikitang nakasuot ng napakamamahaling kasuotan. Hindi mo yan makikita tulad ng ibang artista na nagpapakitang nagdadrive sila ng mamahalin lang. Bagamat afford lahat ni Keanu yan. Mas mayayaman pa siyang dihamak sa mga artistang nakikita nating kung pumorma ay kala mo kung sino. Hindi ganun si Keanu. Madalas nga nagko-commute lang siya. And one time, he made headlines ng mapag-usapan kung paano siya tumayo at ibinigay ang kanyang upuan sa isang babaeng may mabigat na bag. And many other good things in many other circumstances, which I believe are all products of his good perspective as regards money. Kung paano niya tratuhin ang pera. Ginagamit talaga niya at hindi vice versa. Hindi siya ang ginagamit ng kanyang pera. Hindi siya alipin ito, kaya malaya niyang nagagamit ito. At nandun sa kanya yung pagiging masaya kahit sa mga simpleng bagay, kontento si Keanu. Mga kapatid, sana ganun lang. Huwag nating mamahalin ang pera sapagkat hindi tayo magagawang mahalin ito. Pag minahal natin ang pera, ang tanging gagawin sa atin ng pera ay sirain tayo nito. Huwag po nating hayaang mahulog ang ating puso sa pera sapagkat our heart belongs only to God. Tama na mag-ipon, pero huwag kakalimutan na tumulong, magbigay at maging kontento. Sa gayon, maiwasan nating Diyosin natin ang pera. Tama namang may mga naibibigay ang pera na maganda. Pero tandaan po natin lahat ng kayang ibigay ng pera ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. But not the other way around. Maraming kayang ibigay ang Diyos sa atin na hindi kayang ibigay ng pera. Gaano man karami ito sa bulsa at sa poder natin. Sana mga kapatid, ito ang grasyang ipagdasal natin. Huwag lang yung Lord pera, hindi yung proper disposition o pagtrato sa pera. Hindi naman din kasi ibibigay ng Panginoon sa atin. Lalo pat alam niya na hindi natin kayang i-handle at tayo ang i-handle ng pera. Ngayon, kung kahit ayaw ibigay ng Panginoon sa atin ay magpupumili tayo dahil manloloko tayo, magnanakaw tayo, didiskarte tayo para magkapera lamang tayo. Ayun na. Yun na ang simula ng ating pagkasira dahil sa pera. Ang pera ay isa lamang sa mga biyaya ng Diyos. Kaya huwag nating ipagpapalit ang pera sa Diyos. On this regard, huwag nating isipin na kahit kipit tayo sa pera ay tayo'y malas na. Tayo'y kawawang-kawawa na. Kung papaanong hindi natin dapat isipin na ang mga may pera ay pinagpalang talaga. Depende kung sino o ano ang minamahal natin. Sapagkat tayo ng pinakakawawang tao kung pera ang ating mamahalin. Pero tayo ng pinakapinagpalang tao kung ang Diyos ang pahalagahan natin. Yun ang sinasabi sa ating salmong tugunan, di ba? Blessed are the poor in spirit, those whose spirit searches and longs for God, those whose spirit loves God, for the kingdom of heaven is theirs. Pag minahal mo ang pera, marami, eventually lahat mawawala sa iyo. Pero pag minahal mo ang Diyos, marami, and eventually lahat mamanahin mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa.
Alam kong di rin ng Diyos ang samos, sapagkat mahal niya ako. Kayamanan niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samos, para sa akin naman kaya anak niya si Kristo. Gano'n ako kahalaga para sa Kristo. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang sama. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na huwag magbumot sa pera. Yes, tulungan mo po kaming makapag-ipon. Pero tulungan mo kaming magbigay at tumulong at mahalin ka, o aming Panginoon, higit pa sa aming mga perang iniipon. Panginoon, tulungan mo kami na kahit nagipit sa pera, makaramdam pa rin ang saya. Yung maramdaman namin na ikaw ay aming kasama, yung maramdaman namin na wala kaming inargabyadong tao, malinis sa aming konsensya, at yung maramdaman namin na nandun ang aming pamilya para sa amin, na bukod sa iyo ay kayamanan namin. Tulungan mo ko, Panginoon, na mangyari yun. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay muling tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, silang pakatandaan mo. Seek ye first His kingdom, and everything will be given you. Lahat ng pangangailangan mo, maaaring hindi lahat ng gusto mo, pero alam ng Diyos kasi ang pinakakailangan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, pero naman maramdaman ng Diyos na siya ang pinakakailangan mo sa buhay mo. At lahat na susunod mula dito. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang pasusubok sa Diyos. At ang isa sa mga pagsubok ay pera. Pakita mo na kaya mo i-give up ang pera para sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.